Gustong-gustong kunin ni Marigold ang atensyon ng mga magulang niya, kung kaya't nakaisip siya ng idea. Napangiti siya ng matamis sa mga magulang sa kanapayakap. Mommy, Daddy, you don't have to feel sad. Alam ko magbabago rin si ate. Nandito pa naman ang bunso niyong anak. Handang pasayahin kayo. Wika ni Marigold. Napangiti siya nang makitang unti-unting napalitan ng ngiti ang ekspresyon ng magulang. Mabuti na lamang at nariyan ka sa tabi namin, Marigold. Puro konsumisyon lamang ang ginagawa sa amin ng kapatid mo. Sana hindi ka magbago, anak. Madamdaming saad naman ni Matilda sa kaniyakap na mahigpit ang anak. I almost forgot to tell you, Mom and Dad. Alam niyo bang ang aking idolong si Dr. Miracle? Yung palagi kong kinakwento sa iyo, Mom. Yung pinakasikat na doktor sa US ay bibisita sa alma mater ko. Mabuti na lamang at kilala ko si Professor Ivy. Siya kasi ang magkakandak ng seminar. And she invited Dr. Miracle to be a guest speaker there. Sabi pa ni Prof. Ivy ay bibigyan niya ako ng VIP seats para maka-attend sa seminar na yon. Isipin niyo, Mom and Dad, VIP seats na yon. Makikita ko ng malapitan si Dr. Miracle. Masiglang kwento ni Marigold. Kita ang pagkagalak ng mga magulang ni Marigold dahil sa sinabi ng kanilang bunsong anak. Wow, napakagaling naman ng aking anak knowing na nakakuha ka ng VIP seats. Mukhang napaka-special ka sa professor na yon. Dagdag rin ni Salvador habang namamangha kay Marigold. Hindi lang special, Daddy. Ako ang paboritong estudyante noon ni Professor Ivy dahil ako lang naman ang palaging nakakasagot ng tama sa mga tanong niya tuwing may recitation kami at ako rin ang bukod tanging nakaka-perfect ng test tuwing examination. Mayabang na kwento pa ni Marigold. Ngayon ay nagtagumpay si Marigold sa plano niya. Nalipat na naman ng atensyon ng mga magulang niya sa kanya. Yan, sa akin lang dapat ang atensyon niyo. Hindi sa ate, dagdag pa niya. Ngunit sa isip lamang. Nakaka-curious naman ang doktor na yan. Sino ba siya at bakit hinahangaan siya ng aking magaling at matalinong anak? Tanong ni Salvador sa dalaga. Napangisi si Marigold saka nagsalita. Siya lang naman po ang isa sa pinakasikat na doktor sa buong mundo. Halos lahat ng tao, lalo na sa larangan ng medisina ay kilala si Dr. Miracle. Sumikat si Dr. Miracle dahil sa mga successful surgery nito. Isa sa pinakasikat niyang surgery ay yung batang may sakit sa puso. 50-50 na lang ang buhay. Wala nang tsansang gumaling pa ito ngunit akalaan yung napagaling Dr. Miracle ito. Meron siyang kamay na nakakapagpagaling. Talaga namang kahanga-hanga ang kanyang galing. Bagay na bagay siya sa kanyang pangalan niya. Narinig lamang ang achievements ng doktor na tinutukoy ni Marigold ay napapahanga si Salvador. Kung tutuusin, malaki ang magiging benepisyo ng pamilya nila kapag na-meet ng anak niya si Marigold ang doktor. Nang makita ni Marigold na napapaisip ang kanyang ama ng malalim ay agad siyang nagsalita. Huwag po kayong mag-alala, Daddy. Gagawin ko pong lahat para mapalapit kay Dr. Miracle. Kapag nagkita kami, kung mangyari man yon ay ipapakilala ko kayo sa kanya. Maraming salamat, anak. Napangisi si Salvador dahil sa sinabi ni Marigold. Kapag nakuha ng anak niya ang loob ng sikat na doktor ay magiging sikat din sila. Mas malaki ang magiging connection niya sa mga malalaking tao dahil alam niyang hindi ordinaryong tao ang doktor na tinutukoy ng anak. Hindi mapakali si Thunder na malaman sa ina na tuloy ng kasal ng kanyang kapatid na si Kit sa panganay na anak ng mga Santiles. Labis ang kanyang pagkabahala kung kaya't agad niyang tinawagan ang kanyang partner in crime na si Marigold. Ayaw man niya tawagan na magkaroon ng connection dito, ngunit wala siyang choice. He really wanted to see her sister. Zinaya para makausap to ng personal. He planned on convincing her na umatras sa kasal kapalit ng 1 bilyong piso. Cliché man kung pakinggan, ngunit wala na siyang ibang maisipang plano upang makansal ang kasal. Hindi niya napilit kumbinsihin ang kanyang kapatid na umatras kaya ang tanging naiisip niya lang ay ang kausapin si Zenaya. Hindi nagtagal ay sinagot ni Marigold ang tawag ni Thunder. Ayaw pa sanang sagutin ito ng babae, ngunit napilitan na lamang. Malaki ang inis ni Marigold kay Thunder dahil sa nangyari noong nakaraang birthday ni Kit. Sobra ang kanyang hiya. Dahil sa nangyaring iyon, pati ng mga kaibigan niya ay galit sa kanya. Mabuti na lamang at nakaisip siya ng palusot sa mga to.
Magandang umaga, Mr. Thunder Anderson. Anong atin? Walang ganang tanong ni Marigold sa binata. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si Thunder at agad na sinabi sa babae ang intensyon. Wala na siyang oras pang makipag-usap ng matagal at i-please ang dalaga dahil nagmamadali siya. Para siyang naubusan ng oras sa tuwing naiisip ang nalalapit na kasal ng kanyang kapatid, kaya kahit segundo pa ay sobrang mahalaga sa kanya. I want to talk to your sister Zenaya. Available ba siya ngayon? Tila ba naging estatwa si Marigold nung marinig ang sinabi ni Thunder. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa binata. Wala siyang ibang maisip na sasagutin. Gusto nitong makita ang ate niya, kaya bigla siyang nakaramdam ng kaba. Naalala niya noong magkausap pa sila ay may nasabi siya dito na simple at hindi naman kagandahan ng ate niya. At kung makita ni Thunder ang kanyang kapatid ay baka isipin nitong nagsisinungaling lamang siya sa binata. No doubt, her sister is gorgeous, kaya nga sobrang inis siya sa babae. Hindi ko marinig ang sinabi mo. Choppy ka, Mr. Anderson, sambit ni Marigold. Napahinga ng malalim si Thunder sa kainulit ang sinabi. Gusto kong makita ang ate mo, Miss Marigold. Kung ayaw mo kong tulungan, mas maibigay mo na lang sa akin ang XYZ account niya para makontak ko siya. Biglang napaisip si Marigold kaya napatanong sa binata. Bakit mo gustong makita ang ate ko? Anong ginawa niya sa'yo? Wala naman siyang ginawa sa akin. Gusto ko lang naman siyang makausap. Bakit bang dami mong tanong? Pakisabi na lang sa kanya na gusto ko siyang makausap bukas. Nairitang sagot ni Thunder sa kabilang linya. Nakaramdam ng kaba si Marigold dahil sa uri ng tono ng lalaki. Kapag inis si Thunder Anderson sa kanya ay baka hindi na siya nito pansinin kailanman. Ayaw naman niyang mangyari yon. Sige, ipapaabot ko to sa kanya, ngunit huwag ka na sanang umasa. Hindi ko alam kung nasaan ang ate sa ngayon. Mahirap siyang hagilapin na pati ang aking mga magulang ay pinaghahanap ginto. Hindi ko rin alam kung anong XYZ account niya. Sagot ni Marigold. Rinig ni Marigold ang pagmuntong hininga ng binata sa kabilang linya. Kinagat niya ang kanyang labi dahil sa kaba. Sana naman ay maniwala si Thunder sa sinabi niya kahit nang totoo ay nagsisinungaling lang siya. Sige, since ayaw mo kong tulungan, ako na lang ang gagawa ng paraan para mahanap ang kapatid mo. Maraming salamat sa oras mo. Walang kagana-ganang sagot ni Thunder, kaya kaagad nagsalita si Marigold. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Totoo namang hindi namin makontak ang ate. Naputo lang sasabihin ni Marigold na makarinig siya ng sunod-sunod na linya. Hudyat na binabaan siya ng lalaki. Napatulala lamang si Marigold sa kanyang cellphone na tinignan ang nakadisconnect na tawag ni Thunder Anderson. Nakaramdam siya ng inis kaya napasabunot siya sa kanyang buhok. How could he do this to me? Sigaw niya sa sobrang frustration. Kagaya ni Thunder, hindi rin mapakali si Marigold. Kanina pa ito pagulong-gulong sa kama at pilit na nag-iisip ng plano kung anong gagawin niya para mapigilan lamang ang pagkikita ni Thunder at ng kanyang kapatid na si Zenaya. Sa sobrang frustrations, inapapasabunot siya sa kanyang buhok. Nagpagulong-gulong siya sa kama saka napapasigaw, mabuti na lang at soundproof ang kanyang kwarto. Baka rinig sa buong mansyon ang boses niya. Kinagat niya ang kanyang labi ng madiin sa sobrang gigil. Iniisip pa lang niya na mukha ng kapatid niya ay sobrang naiirita siya. Bakit pa kasi hindi na lang siyang ipapakasal kay Kit? Bakit ang kapatid niya pa? Okay lang naman sa kanya na baldado to eh. Ilang oras na nag-iisip si Marigold, ngunit wala talaga siyang maisip na plano, kaya naman napababa na lang siya para pumunta sa kusina dahil bigla siyang nakaramdam ng gutom. Sa paglabas niya ng kwarto ay agad na bumungad sa kanya ang hagdan sa harapan niya. Doon ay biglang nagkaroon ng idea ang dalaga. Unti-unting napangisi si Marigold habang tinitignan ng hagdan. Ay imagine niya ang sitwasyong gumugulong ang kanyang kapatid doon habang aksidente niyang nalaglag ang kape at nabuhusan ito. Titirahin niyang mukha nito para hindi na siya tuluyang makilala pa dahil sa paso sa mukha. Ngising parang demonyong ginawa ni Marigold. Alam niya mag-aalmusal ang kanyang kapatid. Mga 6:00 ng umaga, kaya hinintay niya ito sa labas. Nang malapit ng mag-6:00 ay mabilis niyang inutusan ng katulong na pagtimplahan siya ng kape. Kaya dali-dali namang sumunod ang katulong nila sa kanya. Nang matapos magtimplay kagad na inabot ng katulong ang kape sa kanya. Napahagikik si Marigold sa higop ng kape. Medyo napaubo pa siya dahil sobrang init ng kape. Subalit imbis na mainis ay natuwa pa siya. Tama lang ang init ng kape. Alam niyang mamumula ng bonggang-bonggang mukha ng ate niya dahil dito. Humanda ka sa akin, Zenaya, sa isip-isip niya.
Ilang minuto siyang naghintay sa gilid ng hagdan nang magbukas ang pintuan ng ate niya. Kaagad siyang naglakad palapit dito. Kita niyang pupungas-pungas pang ate niya ng mga mata kaya alam niya hindi siya nito napansin. Subalit malakas ang presence of mind ni Zenaya. Alam nito may gagawing masama ang kanyang kapatid sa kanya. Nang makalabas siya ng kwarto ay nakita niya ng kapatid na napapangisi at napapangiti sa kape nitong hawak-hawak. Nagtataka pa siya dahil alam niyang late na nagigising ang kapatid. Kaya bakit ito nakatambay sa gilid ng hagdan na para bang may inaabangan itong tao. Alam din niyang wala na sa mansyon ng kanilang mga magulang dahil kanina pa itong pumasok sa kumpanya. She smells something fishy kaya naman ginawa ni Sinay na kiramdam sa gagawin ng kapatid. Nagkunwari siyang nagpupungas-pungas ng mga mata, saka napapastretch pa ng dalawang kamay. Naramdaman niyang nasa likod ng babae. Kung kaya't dahan-dahan siya sa paglalakad hanggang sa naramdaman niyang papalapit ito sa kanya at akmang babanggain siya sa kanyang balikat. Mabilis siyang umilag papunta sa kanang direksyon kaya imbis na siyang mabunggo nito ay hangin na lamang. Dire-diretsong nahulog si Marigold papunta sa ibaba ng hagdan. At nagpagulong-gulong ang kape nitong dala-dala ay nabuhos sa kanyang leeg at iba pa ay sa muka. Malakas na pasigaw si Marigold dahil sa sobrang sakit. Hindi lang sakit sa kanyang katawan kundi ang napaso niyang mukha at leeg. Mabuti na lamang ay mababa lamang ang hagdan nila sa mansyon. Kung kaya't wala namang bali ang dalaga. Nagawa pang ang tumayo ni Marigold at nagpapatalon-talon dahil sa sobrang hapdi ng kanyang leeg at mukha. Nakita ni Zenay na sobrang pula nito kung kaya't alam niyang nakatamo to ng first degree burn. Kung hindi maaagapan ay baka mas lalong lalalang lagay nito. Tangina mo! Mumurahin na sana ni Marigold sa Zenaya ngunit agad na nagsalita ang dalaga. Ako na naman bang may kasalanan? Hindi ko naman alam na nasa likod ka at isa pa. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Inosenteng tanong ni Zenaya kaya mas nagalit pa si Marigold sa kapatid. Alam kong sinadya mong umilag. Tama ako, hindi ba? Hindi sana ako mahulog sa hagdan kung hindi ka umilag. Leche ka! Sigaw ni Marigold kaya natawa sa Zenaya ng mahina. Alam na Zenaya na ayaw siya ng kapatid ngunit hindi niya ini-expect na gagawin to ng kapatid sa kanya. Ang saktan siya. Okay lang sana kung masasakit na salita o paninirang puri na wala namang katotohanan. Okay pa yun sa kanya dahil kaya niya pang depensa ng sarili niya. But to think Marigold planned to hurt her or worse, kill her, ibang usapan na ata yun. At kung hindi ako umilag, ako ang mahuhulog sa hagdan, tama? Mukhang pinlano mong lahat ng ito, Marigold. Hindi ako tanga para hindi mapansin ang inusul na pagtambay mo sa hagdan habang nasa gilid ng hagdan. Alam kong ayaw mo sa akin at ayaw ko rin naman sa'yo, alam mo yan. Hindi kita pinapakialaman kaya sana yun din ang gawin mo sa akin. Magkukunwari akong hindi ito nangyari dahil ayaw ko ng gulo. But hurt me again and I will make sure you pay 10. Sinamaan ni Marigold ang tingin ng kapatid. Gusto niyang ipaglaban ng sarili ngunit hindi niya magawa. Nakakaramdam pa siya ng hapdi kaya hindi siya nakakapag-isip ng palusot sa babae. Marigold hated her sister to death. Bakit ba palagi na lang siyang natatalo dito? Bakit ba ang tapang-tapang nito? Hindi ba ito natatakot sa kanya? Isa lang namang probinsya ng tanga ang kapatid niya. Pero bakit feeling niya siya itong napakatanga sa kanilang dalawa? Gusto mang sumigaw ni Marigold at tumingin ng tulong, ngunit alam niyang walang mga magulang niya sa mansyon. Yun na lamang sana ang tanging pag-asa niya. Para maramdamang panalo siya sa kapatid ngunit wala. Kita niya pagngisi ni Zenaya sa kanya saka napatingin sa namumulang leeg niya. Mukhang namumula na yung leeg at mukha mo at kapag hindi pa naagapan ay baka mas lalala pang paso mo. Mas lalong hindi ka nagaganda niyan at magkakaroon ng project sa modeling career mo. Kung ako sa'yo, imbis na awayin ako, pumunta ka na lang sa malapit na ospital para pagamot yung namumulang paso mo. Napaigting ang panga ni Marigold dahil sa sinabi ng kapatid. Ngunit tama ito, kailangan niyang pumunta sa ospital para maagapan ang paso sa mukha at leeg niya. Witch! Humanda ka sa akin, babalikan kita mamaya. Mura niya't mabilis na umalis sa mansyon. Mabuti na lamang at naagapan pa ang paso sa mukha at leg ni Marigold. Maswerte rin siya dahil walang nakitang injury sa katawan niya. Hindi rin nabagok ang kanyang ulo na mag-conduct ng CT scan sa kanyang doktor niya. Nasa loob siya ng VIP room at nagpapahinga. She even contacted her parents pero hindi ito makontak dahil sobrang busy nito sa kumpanya. Kasalukuyan siya nakahiga sa kama at nababagot na nag-scroll
sa XYZ account niya. Naisipan niya mag-selfie at i-post yon sa kanyang social media accounts. ATM, yan ang naging caption niya sa kaagad na in-upload ito kasamang selfie niya. Napangiti siya dahil wala pang ilang segundo ay humakot na kaagad ito ng maraming likes at comments. Napangiti siya sa larawan niya, mukhang okay pa naman ang mukha niya. Maganda pa rin naman siya kaya walang problema kung i-upload niya ito sa social media. Maritesa 2.0. Hala, ano nangyari sa'yo, Miss Marigold? Who did that to your pretty face? Na ganyang nareplyan ang comment, ngunit bago muna ito nag-react, muna siya ng sad face sa comment nito. Gold Santiles. Okay lang naman ako, Marites. Salamat sa pag-alala. Ang kapatid kong gumawa sa akin ito. Hindi ko alam kung anong rason kung bakit, siguro dahil hindi kami close at niinggit siya dahil nasa akin palaging atensyon ng mga magulang naming dalawa. Gusto ko sanang ibigay sa kanyang kape, ngunit aksidente niya akong pinatid at nahulog ako sa hagdan. Kita niyang pag-angry react ng maraming followers niya sa kanyang reply kay Marites. May mga nag-reply din sa mensahe niya at halos lahat ng comment ay against sa kapatid niya. Ano? Aksidente? For sure sinadya yan ng kapatid mo, knowing her. Sinungaling na mapanakit pa, ang sama-sama niya. Kung ako sa'yo, pinalayas ko na siya sa bahay namin. I love Gold. Baka nga kaya nagawa ng kapatid mo dahil nainggit ito sa'yo. Napakapangit kasi niya samantalang ikaw ay napakaganda. Napangisi si Marigold sa nabasa niya mga comments. Halos lahat ng yun ay puro pambabash sa kanyang kapatid na si Zenaya. Agad naman siyang nag-reply sa kanagbait-baitan sa mga followers niya. Iniingatan ng image niya at baka siya ang mabash. Gold Santiles, huwag niyong sabihin yan lalo na't wala kayong ebidensya. Isa pa, hindi magagawa yan sa akin ng aking kapatid. Mahal ko si Ate Zenaya. Siguro nga'y masamang ugali niya, ngunit hindi ako naniniwalang sinadya niya yun. Samantalang kanina pa pala nagbabasa ng comments si Thunder sa post ni Marigold. Naagaw kasing atensyon niya na makitang larawan nito. Hindi siya makapaniwalang magagawa yun ng kapatid nito. Kahit siya minsan ay naiinis sa kapatid na si Kit ay hindi niya magawang masaktan ito to the point na dalhin sa panganib ang buhay nito. Besides, they are biologically related. Napakunot si Marigold na makitang kaisa-isang negative comments sa post niya. Jackals, mukhang hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Magagawa ba yan ng isang kapatid? Siguro kailangan mong mag-provide sa amin ng video. Siguro naman may CCTV kayo sa mansyon niyo. Bagkus nakabahanin na pangisin na lamang si Marigold, hindi siya tanga para hindi maisip na may magko-comment o maghahanap ng ebidensya. Kaya agad niyang inedit ang CCTV footage na malapit sa hagdan kung saan naganap ang pagkahulog niya at nagmistulang sinadya na Zenayang pumunta sa kanang bahagi ng hagdan at pinatid siya. Marites 2.0 at Jackals, o satisfied ka na? Kitang-kita naman sa video na sinadya ng babae na pati rin si Gold namin. Madali lang namang mag-edit ng video, hindi naman siguro mahalata ng followers niya. Sa kabilang banda, katatapos palang panoorin ni Thunder ang nakitang video, subalit nakatalikod lamang ang babae kitang-kita sa video ang pagpatid nito kay Marigold, bagay na hindi niya nagustuhan. Hindi pa man nakaka-move on sa video ay kaagad siyang pumunta sa office ng kanyang kuya upang ipakita ang video na nasa phone niya. Ngayon ay may rason na siya para ipakancel ang wedding ng kanyang kapatid. Salamat kay Marigold dahil nag-provide to ng ebidensya. Hindi siya papayag na maging pamilyang babaeng yon. Mamamatay tao at sobrang sama. Kapag napangasawa ng kanyang kapatid ang kapatid ni Zenaya, ay baka maganda letse-letse ang buhay nila. Mas worst ang buhay ng kanyang kuya. Hindi deserve ng kuya niyang babaeng yon. Hindi na niya nakuhang kumatok sa office ng kapatid. Dire-diretso siyang lumapit kay Kit na kasalukuy nagbabasa ng libro. Kuya, sinasabi ko talaga sa'yo, huwag kang papayag na maikasal sa panganay na anak ng mga Santiles. She's evil. Nagawa niyang pagtangkaan ng buhay ng kanyang kapa. Nagulat si Thunder na marinig ang malakas na paghampas ng kanyang kuya Kit sa lamesa. Itigil mo yan. Pero kuya, may ebidensya ako. Tignan mo muna ito at baka sakali mag-ibang desisyon mo. Kuya naman, makinig ka sa akin. Ngayon lang, yung mapapangasawa mo, pangit na nga, masama pa. Shut up, Thunder! Dumagundong ang sigaw nito sa loob ng office. Kaya napapikit siya ng mariin. Kahit na malaki na siya ay natatakot pa rin si Thunder kay Kit kapag nagagalit to sa kanya. Kita niyang pag-igting ng panga ni Kit sa kanang didilim siyang tinignan. Hindi ba't sabi ko sa'yo, respetuhin mo magiging sister-in-law mo? Nakalimutan mo na ba kagad? Wala ka rin karapatang sabihin masamang magiging asawa ko. Dahil hindi mo pa siya lubos na kilala at nakita mo na ba siya para sabihin niyan sa akin? Tanong ni Kit sa bunsong kapatid. Umiling lamang si Thunder bilang sagot at dahan-dahang tinago ang kanyang phone sa bulsa.
Baka pagdiskitahan pa ito ng kuya niya kapag binigay niya ito. Kabago-bago pa naman at baka maisipan itong itapon sa pader. Bakit ba ayaw mo makinig sa akin, Thunder? Bakit ngayon hindi mo na ako sinusunod? Dahil ba isa na akong baldado at walang silbi? Kaya nawala ng respeto mo sa akin? Bilang kapatid, napailing si Thunder sa kapatid, saka napayuko na lamang ng ulo. Hindi naman sa ganun, kuya. Malaki pa rin ang respeto ko sa'yo. Ayaw ko lang na mapunta ka sa maling tao. Rinig niyang paghinga ng malalim ni Kit. Alam ni Thunder na pilit na kinakalma nito ang sarili. Hayaan mo ko sa desisyon ko, Thunder. Hindi ikaw magdidikta kung sinong babaeng karapat-dapat sa akin o mapapangasawa ko. Sana maintindihan mong desisyon ko. Don't judge your sister-in-law on that edited video. Kilalanin mo muna siya bago ka manghusga. Hindi ganyan ang isang Anderson. Hindi tayo judgmental at madaling maniwala sa sabi-sabi lang.